Ka-Express, isang nakakagulat at usap-usapan ngayon sa basketball community ang isang batang player na mula NU Nazareth. Yes, napaka-promising ng talent niya at hindi lang siya basta bata, kundi 15 years old lang. At ang pangalan niya, Musa Diakite, isang foreign student athlete mula sa Mali. Pero teka lang, bakit nga ba trending siya sa social media? Bakit maraming netizens ang napapaisip? Lokal nga ba ito? Habang tumatagal, parami ng parami ang makakapansin sa husay ni Musa. Kumakalat ang mga video niya online, nagpapakitang gilas sa ilalim ng ring, malinis ang galaw at napaka-agresibo sa depensa. Pero ang pinakamalaking tanong, may posibilidad ba na maging bahagi siya ng Gilas Pilipinas sa hinaharap? At kung oo, paano? Kasi Ka-Express, technically, foreign si Musa ngayon. Pero gaya ng ginagawa ng ibang bansa tulad ng Qatar, na kilalang nagpapabilis ng naturalization process para sa mga batang atleta, posible nga kaya na masundan ito ng Pilipinas. Pag-usapan natin ng mas malalim. Ang naturalization ay hindi bago sa atin. Sina Jordan Clarkson at Chesson Browning nga, parehong hindi originally Filipino citizen, pero ngayon party na ng ating national team. Pero may mga requirements yan tulad ng residency, language proficiency at higit sa lahat, edad. At ang balakid kay Musa, bata pa siya. Sa ngayon, 15 years old pa lang siya. At ayon sa batas, kailangan ng isang naturalized player na at least 21 years old bago makasama sa mga official FIBA tournaments bilang local. Pero sa side ng possibility, kung mananatili siya dito sa Pilipinas for next 6 years, meaning hanggang 21 years old siya, at kung consistent ang kanyang performance at ang kanyang stay dito, pwede na rin siya makonsider for naturalization. Hindi ito imposibleng mangyari, lalo kung may suporta ng SBP at ng pamahalaan. Ka-Express, imagine nyo lang, isang naturalized player na lumaki sa sistema ng Philippine basketball, hindi lang naglaro dito, kundi hinubog na parang tunay na lokal, mas magiging seamless ang integration niya sa Gilas, di ba? So ngayon, habang patuloy tayong nagbabantay sa kinabukasan ni Musa, may isa pang mainit na usapin sa mundo ng Gilas, ang training at preparation ng ating national team para sa darating na FIBA Asia Cup. Sabi nga ni Coach Tim Cote, practice is everything. Hindi na tulad ng dati kung saan inuuna ang mga exhibition games. Ngayon, mas binibigyang pansin ang training, conditioning at team chemistry. Kaya nga, nang inanyayahan ang Gilas na makipag-friendly games sa Japan at South Korea, politely nilang tinanggihan ito. Sabi ni Coach Tim, wala nang hihigit pa sa quality practice time. Kasi sa totoo lang, kahit ilang exhibition games pa ang sasalihan mo, kung hindi pa buo ang sistema ng team, wala ring saysay. Kaya ang priority ngayon ay solid practices na makadevelop ng connection sa bawat player. Pero hindi rin natin pwedeng i-ignore ang schedule conflict. Coach Tim Cone is still coaching Barangay Ginebra sa PBA, kaya may sabayang responsibilities. Pero kahit na ganito ang sitwasyon, may plano pa rin ang SBP na magkaroon ng local practice games para mahasa ang Gilas bago ang actual tournament. Ayon pa kay Ms. Erica D., SBP Executive, tuloy ang preparasyon at siguradong hindi pa babayaan ang momentum ng ating national team. And speaking of preparation, magandang balita rin mula sa camp ni Justin Brownlee. Alam naman natin na nagkaroon siya ng thumb injury recently, at medyo nabahala ang mga fans. Pero ayon kay Coach Tim, okay na raw ang movement ni JB base sa video na ipinapadala sa kanya. Kahit wala pa si JB sa actual na practice, kitang-kita na raw na bumabalik na ang forma nito. Ka-Express, kung may isang player na talagang pinaglalaban ng masa, walang duda, si Justin Brownlee na yon. Mula SEA Games hanggang Asian Games, he has carried our colors with pride. Kaya good news talaga kung makakabalik siya on time. At ayon kay Coach Tim, as long as JB is fit and ready, siya pa rin ang main man natin for the Asia Cup.
Pero ito ang interesting na part. Paano kung hindi pa fully recovered si Justin Brownlee sa mismong tournament time? Posible bang may next in line na naturalized player? Sa ngayon, walang malinaw na sagot. Pero kung tutuusin, ito na rin ang tamang panahon para paghandaan ang future, ang panahon na wala na sina JB at Jordan Clarkson. At dito nga papasok ang mga batang players tulad ni Musa. Kung mapipino ng maaga, kung makukuha ang tiwala ng sistema at ng coaching staff, posible talaga na siya ang maging susunod na big thing sa Gilas. So isipin mo ka-Express, isang frontliner na may height, skills at international exposure sa edad na 15 years old. Hindi imposible na siya ang maging susunod na MVP sa national team. Pero para mangyari ito, kailangan natin ng long-term vision. Hindi pwede yung paisa-isa lang. Kailangang may direksyon ng SBP kung paano nila planong i-develop ang mga foreign student athletes tulad ni Musa. At kung may plano talaga silang gawing naturalized player ang isang gaya niya, ngayon pa lang dapat na silang kumilos. Kasi 6 years ang bibilangin bago siya maging eligible sa FIBA. Ngayon, habang ang mga fans ay busy sa pag-speculate at sa pag-follow ng progress ng mga players, tayo naman ka-Express ay may obligasyon din na suportahan ang proseso. Hindi madaling buuin ang national team, hindi madaling i-manage ang schedule, injuries, expectations ng fans, at international commitments. Sa bandang dulo ka-Express, malinaw na si Musa ay hindi lang basta isang batang player, siya ay simbolo ng bagong pag-asa, isang posibilidad na habang maaga pa lang ay pwede ng paghahandaan para sa kinabukasan ng Gilas. Yes, marami pa ang kailangang ayusin, legal na proseso, eligibility, naturalization at edad, pero hindi may kakailan na kapag binigyan siya ng tamang support system, maaari siyang maging sandigan ng ating national team sa mga darating na taon. At hindi rin dapat natin kalimutan ang kasalukuyan. Si Coach Tim Cone, si Justin Brownlee at ang buong Gilas team ay puspusan pa rin sa paghahanda. Kahit na may mga iniwasang friendly games, hindi ibig sabihin ay pinapabayaan na ang training. Bagkus, mas pinipili nilang paigtingin ang connection, chemistry at consistency ng bawat miyembro. Sa gitna ng schedule conflict at injuries, nananatili pa ring matatag ang layunin, ang itaguyod ang bandera ng Pilipinas sa international stage. Sa ngayon, tayong mga fans ay may mahalagang papel din. Ang suporta natin, kahit pa sa simpleng panonood, pag-share o pag-comment ay malaking tulong na sa moral ng ating team. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.